Alright, Filipino reaction. Okay, eto na. Trending ngayon. Hacker arestado. During my turnover, I have promised you and I have announced publicly that we will pound on cyber crimes. Ito na agad ang product. Hawak na ng National Bureau of Investigation ang tatlong individual na sinasabing sangkot umano sa hacking ng website ng gobyerno. Sa press conference kanina, iprinisinta ng NBI ang naarestong hackers kabilang na ang isang data officer ng isang media organization. Habang ang isa naman ay cybersecurity officer sa isang kumpanya sa Bonifacio Global City at ang isa naman ay graduating student. Ayon kay NBI Cybersecurity Division Chief Attorney Jeremy Loto, 2016 pa nila tinatrack ang mga naturang hacker na siya ring nasa likod ng panghihimasok sa iba pang mga website. Nag-start kasi itong mga minors noon. Kung naalala nyo na 2016 na hacking UST, galit sila sa isang doktor. So, in-exploit nila yung system na yon. Ang grupo nila noon is Global Security Hackers. Kaya hindi sila magalaw-galaw ng law enforcement. Mga bata pa kasi sila noon eh. Aside from UST, na-exploit din nila yung Dragon Pay. Bukod sa government websites, kasama rin umano sa hinahack ng grupo ang ilang private websites, gayon din ang ilang Facebook at bank accounts. Ay talaga naman ito mga hacker na ito. Okay, walang magawa sa buhay, hindi lumaban ng patas. Okay? Pwede naman mag-YouTube, pwede naman mag-Facebook. Ay talagang gusto pa rin magpayaman sa pag-hack eh. Talaga naman. Sobra na nangyayari sa Earth. Ang medyo worry. Ito matindi. Hinahack nilang government website. Talagang kinakalaban nila mga kaibigan ang Pilipinas. Pag ganun yan, nilalabanan nila ang Pilipinas. Sinasabotahe nila. Sam, dito sa nakita namin, si AKA Illusion, yung isa sa mga hacker dito, ang nakita namin sa kanyang device through control viewing, yung mga user account credential ng mga bangko. PNB, BDO, Union Bank, even Security Bank. Ay lahat ng bangko damay. Talaga naman. Kawawa mga Pilipino mga kaibigan ha. Kawawa ng mga nabibiktima nito mga lintik na ito. So nakita namin, nandoon yung credentials, password, username, even OTP, nandoon, thousands of data. Batay sa extrajudicial confession ng nahuling data officer, sinabi nito na inuutusan umano siya ng IT editor ng media organization na i-hack ang mga website upang magamit itong content sa kanyang mga column at news articles na inilalabas sa social media platforms. Ang trabaho ko po sa Manila Bulletin ay isang data security officer. Ito ay Manila Bulletin. Ganon. Ibig sabihin, hindi damay ang Manila Bulletin kasi binabalita ng Manila Bulletin ito. Sir. So, siyempre tatanungin yan saan galing yung news mo? Di ba? Legit na news kayo, bakit ganito? May nakakapasok na ganito. Ay dito, ang source namin, hacker, ay di alam. Di ba? 5 years na po. Ako po yung nag-handle ng overall security ng Manila Bulletin. Ay overall handling. Talaga naman. Bago pinapasulduhan ka lang ng Manila Bulletin. Officer. Pambihirang utak yan. 5 years na po. Ako po yung nag-handle ng overall security ng Manila Bulletin. Ako din yung nag-maintain and nagpapatakbo ng mga servers updates. Yes, that would be Mr. Art Samaniego. Actually, nakilala ko si Sir Art during my LOLSEC. Malaki siguro ang sahod nito. Malaki ang pasahod dito ng Manila Bulletin. So, I will send him details of my exploit, kung paano ko ginawa yung exploit, show him what we call the POC or proof of concept para mapatunayan ako mismo yung nag-hack and may hacking na nangyari. So, nag-send po ako sa kanya ng database para mapatunayan na ito yung data, paano nangyari, ito yung severity. And return po gagawin. Yung mga media coverage talagang yan na, okay? Kasabwat, mga hacker. Okay, kasi nga binabanatan nila ang gobyerno ng Pilipinas, di ba? Yung mga bumabanat sa gobyerno ng Pilipinas, nagsisimula sa media yan, okay? Katulad ng SMN ay alam na makakabila. Kinakalaban nila ang government ng Pilipinas, kaya pinaano sila, okay? Kasi nga Chinese daw yung ano nyo. Nako. Niya ng article.
Dagdag pa nito, malaki umano ang naitulong sa kanya ng kanilang tech editor upang maipasok siya ng trabaho sa media company. Actually, malaki yung natulong sa akin ni Mr. Art Samaniego kasi siya yung nagpasok sa akin ng bulletin. Ako po ay isang grade 10 student lang, so hindi ako nakatapos ng college. Naaresto ng NBI ang mga hackers matapos na makatanggap ng impormasyon ng umano'y multiple unauthorized access attempt sa ilang private at government websites. Nako, ay arestado yung mga ito. Ikulong ng lifetime. Kasi nga, pag pinalabas itong mga kaibigan, gagawa ito ng kalokohan. Ganon. Data officer ng isang media, yun nga, Manila Bulletin. At meron pang arestado dahil sa umanong hacking. Mag-hack lang din hindi pa magpayaman yung mga bilyonaryong tao. Ang hinak ay government ng Pilipinas, yung mga ordinary kapwa Pilipino. Ngayon, arestado kayo, ay gobyerno ng Pilipinas ang kalabanin nyo. Pwede namang sa ibang bansa kayo mag-hack ng mga ganyan kung talagang makati ang kamay nyo, di ba? Yung mga taong ganun pasaway, ayaw sumunod sa batas. Talagang mag-hack ng mag-hack. Kasi nga mga kaibigan, ang hacking talaga madali na pag-aralan ngayon dahil may mga application na. Okay? Yung mga virus, madali na rin yan. Hindi katulad nung araw, pahirapan. Okay? Ang utak ng Pinoy ngayon, ang utak ng kabataan ay iba na sa mga hacking. Napag-aaralan nila or napapanood na, may mga guide na sa YouTube. Okay? Kaya lang, itong mga ito, kapwa Pilipino, di ba? Gobyerno ng Pilipinas, kapwa Pilipino, dinudugasan ng pera sa bangko. Ay, Diyos mio, Marimar. Talaga. Masusing trinak ng NBI ang galaw ng mga ito sa pamamagitan ng social media, public database at iba pang koneksyon. Nakontak ng NBI ang mga hacker noong June 14 sa pamamagitan ng isang informant at naaresto ang mga ito noong June 19. Nako, talaga naman. Dante Amento, UNTV, News and Malalaking tao. Malalaking tao ito Si AKA Illusion, yung isa sa mga hacker dito, ang nakita namin sa kanyang device through control viewing, yung mga user account credential ng mga bangko. Nako, mga bangko, pero yung mga bangko, matitibay siguro bangko. Metrobank, ganyan. Sigurado, ang dami na nadugas dito mga pira. Baka mga milyonaryo ng mga ito. Or talagang may nag-ooperate lang dito na malaking tao. Ayun ang dapat ulihin. Kaya lang talagang damay dito ang Manila Bulletin Kasi tauhan nila yun Siyempre, interview dito ng Manila Bulletin wala kaming alam dyan. Basta't nagpapasok lang ito ng news dito sa amin, yan, binabalita na namin. Ano yun? Walang confrontation. Di ba? Pag ang news talaga, binabalita yan sa mga legit na newscaster katulad ng GMA at saka ABS-CBN. Talagang inaano yan ang todo. Biniverify kung itong news ba talaga ay tunay or hindi. Hindi naman mga vlogger ito kasi mga vlogger kung ano lang news, yun lang wala nang verification na nangyayari kung legit na talaga, biniverify nila ito kung real or not. Kasi pag hindi na nila binabalita kasi sila lang na nababatikos. Kaya damay dito mga kaibigan, ang Manila Bulletin, pinabayaan nila na maglabas ng mga ganito ganyan. Ay pagpalagay na tunay yung binalita nitong nitong hacker na ito na nahack yung bangko ng Kwan, siyempre itatanungin niya, saan nanggaling yan? Di ba? Saan nanggaling yung balita na yan? Bakit ganito? Ikaw ang unang naglabas nito. Ay alam na. Okay? Pero mo 5 years na nag-ooperate ito. Ngayon lang na Kasi matatanda na itong mga bata na ito. Matatanda na saan ba yun? Magugulang na. Ibig sabihin na 19 years old pa lang yung mga yan? Talaga naman. Nasaan na yun? Wala na. Pero pansin ko, matatanda ng mga kaibigan Malalaking tao na, talagang masil-masil na mga katawan. Baka mga milyonaryo na ito, ang dami na nahack nila. Alright, mga kaibigan, ano masasabi nyo dito sa hacker na Pinoy na ito na nga, arestado? Hanggang dito na lang. Subscribe my channel. Don't forget to comment. Bye-bye. Thank you.